Miguel, dito ka lang sa bahay ha. Huwag ka nang sumunod sa akin sa gubat at delikado dun. Baka mamaya ulitin mo na naman yung ginawa mo noong nakaraan. Na sumunod ka sa akin sa pangangaso nang di ko alam. Eh kuya, gusto ko lang naman makita kung paano ka mangaso eh. Gusto ko rin kasing maging kagaya mo kapag malaki na ako. Ano ka ba, Miguel? Ayoko maging kagaya mo ko na hindi nakapagtapos ng high school. Ang gusto ko, makatapos ka ng pag-aaral para magkaroon ka ng magandang trabaho. Ikaw rin naman na makikinabang yan pagdating ng araw eh. O paano, alis na ako ah. Isarado mo na lang ang mga pinto at bintana pag alis ko ah. Sige po kuya, mag-iingat ka po. Lumabas na si Amiros sa bahay nila at napansin niyang bilog na bilog ang buwan ng gabing yun. May dala siyang itak na nakasukbit sa kaluban na nasa kanyang bewang. May dala rin siyang pana na ang mga palaso ay nasa isang sisidlan sa kanyang likod. Hindi alintana ni Amiro ang kadiliman na bumabalot sa paligid dahil sanay na siya roon. Ang pangangaso ang bumubuhay sa kanya at sa kanyang kapatid na si Miguel. Ang mga nahuhuli niyang usa, baboy ramo at iba pang mailap na hayop ay dinadala niya sa palengke upang ipagbili. Kapalit ng konting pera na ginagamit nilang panggastos sa araw-araw. Wala na silang mga magulang. Parehas na namatay ang nanay at tatay nila nang lumubog ang barkong sinasakyan ng mga yon pauwi sa probinsya. Bagamat hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay nagsumikap si Amiro upang matiyak na makakapagtapos ng kolehiyo ang kapatid niyang nakakabatang si Miguel. Ayaw niyang maging kagaya niya si Miguel na dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay pinili na lamang na maging isang mangangaso. Makalipas ang ilang sandali ay narating na ni Amiro ang kagubatan na nasa dulong bahagi ng kanilang baryo. Sinikap niyang hindi makalikha ng ingay habang iniiwasan ang mga tuyong sanga at dahon sa kanyang dinadaanan. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang balat, kasabay ng tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibong gising sa gabi. Sanay na si Amiro sa ganong eksena. Ang katahimikan ng gubat ay isang bagay na kumakalma sa kanya. Bagaman at batid niyang puno rin ang lugar na yon ng panganib. Maya-maya pa, may narinig siyang mahihinang kaluskos sa kanyang unahan. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa pagitan ng mga dahon ng isang makapal na halaman. Nakita niya ang isang malaking baboy ramo na abala sa paghuhukay ng lupa na waring naghahanap ng pagkain. Agad niyang hinugot ang isang palaso. Itinutok niya yun sa hayop at inihanda ang sarili sa pagbitaw sa tali. Subalit bago pa man niya pakawalan ang palaso, ay may lumapit sa malaking baboy ramo na tatlong maliliit na biik. Napasinghap si Amiro. Bumigat ang kanyang dibdib habang nakatingin sa magiinang baboy ramo. Kung papatayin niya ang baboy ramo, naisip niya na kawawa naman ang mga anak nito. Kaya marahan niyang inalis ang palaso mula sa pana at ibinalik yon sa kanyang sisidlan, sa kanyang likod. Luminga si Amiro sa paligid at nagdesisyong humanap na lamang ng ibang hayop na pwede niyang hulihin. Naglakad siyang muli at sinuong ang mas madilim na bahagi ng kagubatan hanggang sa may malakas na liwanag ng flashlight na tumama sa kanyang muka. Napapikit siya saglit at nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Kapitan Renato, nakasama ang tatlong tanod na may dalang mga baril. Si Kapitan Renato ay isang matikas at matipunong lalaki na nasa edad 40 anyos. Kilala ito sa kanilang baryo bilang isang mayabang ngunit mahusay na pinuno. Lagi itong nakasuot ng maayos na damit kahit nasa gubat. Naglakad si Kapitan Renato papunta kay Amiro at huminto sa kanyang harapan. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Amiro? Hindi ba sinabi ko ng
Huwag kang mangangaso dito sa gubat lalo na kung gabi. Magandang gabi po, Kapitan Renato. Pasensya na po. Pero mas biyasa po kasi ako sa pangangaso sa gabi kaysa po sa umaga. Alam mo namang may malaking buhayang pagala-gala rito, di ba? Gusto mo bang ikaw ang sunod na makita namin pera-peraso katawan? Pambihira ka. Hindi ka ba natatakot sa mga nauna nang naging biktima nila, Gim? Kaya ko naman pong alagaan at ipagtanggol ang sarili ko, Kapitan. Wala po kayong dapat na ipag-alala sa akin. Tsaka isa pa po, kabisado ko na po tong gubat eh. Wala akong pakialam kung kabisado mo o hindi ang bawat sulok nitong gubat. Aba, Amiro, bilang bahagi ka ng nasasakupan kong lugar, ay tungkulin kong protektahan ka. Pero kung hindi ka naman pagsasabihan, bahala ka na sa buhay mo. Basta, kapag nadisgrasya ka, hindi ko na yung kargo. Huwag mo sabihin na hindi kita binalaan, Amiro. Saglit na nagkatitigan ang dalawa. Alam ni Amiro na hindi siya gustong ipahamak ni Kapitan. Ngunit batid din niyang hindi ito nagmamalasakit sa kanya, kundi iniingatan lamang nito ang reputasyon nito bilang pinuno ng baryo. Naiintindihan ko naman po kayo, Kapitan. Maraming salamat po sa inyong pag-aalala. Hindi na sumagot si Kapitan Renato. Ibinaba nito ang flashlight at nagbigay ng hudyat sa mga kasamahan nito na tanod na magpatuloy na sa paglalakad. Tahimik na lumayo sina Kapitan Renato at naiwan si Amiro sa madilim na bahagi ng kagubatan. Huminga siya ng malalim at muling inihanda ang sarili. Wala siyang balak umalis o sundin ang sinabi ng kanilang kapitan. Hindi siya basta-basta susunod sa utos ng isang taong hindi naman tunay na nagmamalasakit sa kapwa nito. Papasikat na ang araw nang lumabas si Amiro sa gubat habang may nakasampay na baboy ramo sa kanyang balikat. Wala pa ring katao-tao sa labas habang naglalakad siya patungo sa palengke kung saan niya ibibenta ang kanyang nahuli. Pagdating ni Amiro sa palengke, ay pinuntahan niya ang pwesto ni Mang Isko na isang matandang tindero ng karne na siyang laging bumibili ng kanyang mga nahuhuli. Napangiti naman si Mang Isko nang makita ang dala niya at sinabi nito na malaking baboy ramo ang nahuli ni Amiro sa araw na yon. Matapos ang mabilisang pag-uusap, inabot ni Mang Isko ang napagkasunduan nilang halaga ng baboy ramo at agad namang kinuha iyon ni Amiro. Hindi na siya nagtagal doon at bumili na rin siya ng bigas, isda at gulay na siyang pagkain nila ng kapatid niyang si Miguel para sa araw na yon. Matapos makapamili, ay naglakad na siyang muli pauwi sa kanilang bahay. Nang makarating sa kanilang bahay, maingat siyang kumatok. Pinagbuksan naman siya agad ni Miguel na halatang bagong gising pa lamang. Kuya, kumusta ang pangangaso mo? Ayos naman, Miguel. Medyo sinuwerte ako ngayon. Nakahuli ako ng malaking baboy ramo. Kaya nakabili ako ng bigas at pang-ulam natin. Ito oh. Pumasok si Amiro at inilapag sa maliit nilang mesa ang binili niya. Isa-isa niyang inalis mula sa supot ang bigas at gulay. Naupo si Miguel sa isang upuan at tinignan siya na waring may iniisip. Teka nga, bakit naman ganyan ang tingin mo sa akin, ha, Miguel? May problema ba? Kuya, hindi ka ba natatakot na mga aso sa gubat? Bakit naman ako matatakot? Kasi, di ba kuya, doon nakatira si Lagim? Saglit na natahimik si Amiro. Ang tinutukoy ni Miguel ay walang iba kundi ang malahalimaw sa laki na buwayang pinaniniwalaang naninirahan sa lawa sa loob ng kagubatan. Marami nang natagpo ang patay sa gubat at minsan pa nga may mga bangkay na nakalutang sa lawa sa gubat. Para sa mga tao, walang ibang may gawa nun kundi si Lagim. Ngunit para kay Amiro, walang dahilan para matakot siya kay Lagim. Ilang taon na siyang nangangaso sa gubat, pero ni anino ni Lagim ay hindi pa niya nakikita. Alam mo Miguel, wala akong dapat na ikatakot kay Lagim. Naniniwala ako
na hanggat hindi mo siya ginugulo, hindi ka niya sasaktan. Ang mga hayop ay hindi nananakit kung di mo sila bubulabugin. Alam ni Amiro na hindi kumbinsido si Miguel sa kanyang sinabi, pero hindi na ito nagsalita pa. O sige na, matulog ka na ulit. May pasok ka pa mamaya eh. Sige kuya, inaantok pa nga ako eh. Habang papasok si Miguel sa kwarto nila, ay saglit na nag-isip si Amiro. Hanggang sa sandaling yun kasi, ay hindi pa niya alam kung totoo nga ba si Lagim at ito ang responsable sa mga pinatay na tao sa lugar nila sa mga nakalipas na mga taon. Tanghali na nang magising si Amiro ng araw na yon. Siya lang ang mag-isa sa bahay dahil nasa eskwelahan na ang kanyang kapatid at hapon pa ito umuwi. Bumangon na siya mula sa kanyang higaan at nag-unat ng kanyang katawan. Lumabas siya ng kwarto at napansin niya ang pagkain sa lamesa. Isang plato ng sinangag na may kasamang ulam na daing na bangus at pritong itlog. Napangiti siya. Alam niyang si Miguel ang naghanda nun bago ito umalis. Para kay Amiro ay mapalad siya na may kapatid siyang katulad ni Miguel na masipag at maaasahan sa gawaing bahay at marunong magluto kahit bata pa lamang. Umupo si Amiro at sinimulang kainin ang pagkain na nakahain sa lamesa. Ngunit bago pa niya maubos ang kinakain, ay may narinig siyang kaguluhan sa labas. Napakunot ang kanyang noo. Dinig na dinig niya ang sigawan ng mga tao na tila natataranta at nagkakagulo. Agad siyang tumayo at lumabas ng bahay nila. Doon niya nakita ang mga tao na nagtatakbuhan papunta sa iisang direksyon. Napaisip siya kung ano ang nangyayari. At dahil sa kuryosidad, ay sinundan ni Amiro ang pinupuntahan ng mga tao. Pagdating niya sa pinangyarihan ng kaguluhan, ay natigilan siya at kinilabutan ng gusto nang makita niya ang nakahandusay na bangkay ng isang lalaki. Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay. Wasak ang damit. May malalalim na sugat sa katawan. At ang isa nitong paa ay halos maputol na. Ang mga mata nito ay nananatiling nakadilat na parabang puno ito ng takot bago ito tuluyang binawian ng buhay. Maya-maya pa ay dumating na si Kapitan Renato at tumayo ito sa tabi ng bangkay. Puwisit talaga. Nakalusot na naman sa pagroronda namin kagabi si Lagim. Isa na naman ang naging biktima ng hayop na buhayang yon. Ilang beses ko na kasing sinabi, wala nang dapat pumunta sa gubat. Napakalaking buhaya ang nakatira roon. At kung hindi kayo mag-iingat, baka kayo na ang isunod ni Lagim. Naramdaman ni Amiro ang bigat ng tingin ng kapitan habang nagsasalita ito na parabang siya mismo ang kinakausap nito. Tinamaan siya sa sinabi nito. Hindi siya naniniwala sa mga kwento tungkol kay Lagim, pero hindi niya maitatanggi na may tao na namang namatay. Tumalikod na si Amiro para umalis, pero napahinto siya nang tawagin siya ni Kapitan Renato. Amiro, sandali lang. Napahinto si Amiro, ngunit hindi siya lumingon. Magpasalamat ka at hindi ikaw ang naging biktima kagabi. Ilang beses na kita sinasabihan. Huwag ka nang pupunta sa gubat. Huwag mong hintayin na ikaw ang susunod namin makikitang nakahandusay dito at wala ng buhay. Hindi sumagot si Amiro. Alam niyang wala siyang mapapala kung makikipagtalo pa siya sa kanilang kapitan. Tahimik siyang naglakad palayo at bumalik sa kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Kapitan Renato, sa kabila ng bangkay na nasa harapan niya kanina, ay sinabi niya sa kanyang sarili na magpupunta pa rin siya sa gubat upang mangaso dahil yun lamang ang tangi niyang ikinabubuhay. Nang malapit nang umuwi si Miguel sa eskwelahan, ay nagsimula ng magluto ng hapunan si Amiro. Sinigang na baboy ang niluto niya dahil paborito nila yung magkapatid, lalo na
kung may sawsawang patis na pinigaan ng kalamansi at sili. Makalipas lamang ang ilan sandali, ay bumukas na ang pinto at pumasok si Miguel na may nakasukbit na bag sa kanyang likuran. Lumapit ito sa kanya upang tignan ang kanyang niluluto. Wow! Sinigang na baboy! Mapaparami na naman ang kain natin yan, kuya. Sinabi mo pa. O ano, kumusta pala ang pagpasok mo sa eskwelahan? Ayos lang naman po, kuya. Nag-long test po kami kanina sa math tapos na-perfect ko po. Ako nga lang po ang perfect sa amin eh. Ayos. Napakatalino mo talaga, Miguel. Ipagpatuloy mo lang yan, ha? Para kapag mataas ang grado mo, kapag graduate ka, ay makakakuha ka ng scholarship sa kolehiyo. Huwag ka mag-alala, kuya. Pinagbubuti ko naman po ang pag-aaral ko. Pero, maiba ako, kuya. Totoo bang may nabiktima na naman si Lagim? Biglang natigilan si Amiro sa paghahalo ng sabaw ng sinigang. Tumingin siya kay Miguel at marahang tumango. Oo, Miguel. Isang lalaki na tagpo ang patay sa bungad ng gubat kaninang umaga. Kuya, hindi kaya panahon na para huminto ka na sa pangangaso mo? Natatakot kasi ako para sa iyo, kuya eh. Baka isang araw, ikaw naman ang matagpuan naming patay dahil dun sa malaking buhaya sa gubat. Ayoko pong mangyari yun, kuya. Nakita ni Amiro ang labis na pag-aalala sa muka ni Miguel. Inilapag niya ang sandok sa ibabaw ng plato at saka marahang tinapik ang balikat ng kapatid. Miguel, alam ko nag-aalala ka para sa akin. Pero hindi ako pwedeng huminto sa ginagawa ko. Ang pangangaso lang ang bumubuhay sa atin. Kung titigil ako, paano tayo kakain? Paano ka makapag-aaral? Napayuko si Miguel at hindi nakasagot. Saka lang siguro ko hihinto, Miguel, kapag nakatapos ka na ng pag-aaral mo. O kung may magandang trabaho akong mahanap. Pero sa ngayon, wala akong ibang alam na paraan para kumita ng pera kundi ang pangangaso lang. Pero nangangako ko sa'yo na mag-iingat ako palagi. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa akin. Kasi ayokong maiwan ka mag-isa. Marahang tumango si Miguel, pero alam ni Amiro na hindi niya napawi ang takot ng kanyang kapatid. Ang totoo, maging si Amiro ay takot din na may masamang mangyari sa kanya sa gubat. Alam niyang maaaring tama si Miguel na baka isang araw, siya naman ang sunod na magiging biktima ni Lagim. Pero alam niya ring kailangan niyang lakasan ang kanyang loob kung gusto niyang mabuhay silang magkapatid. Ng mga sumunod na araw, ay halos magkakasunod ang natatagpuang mga bangkay sa lugar ni na Amiro. Lahat ng bangkay ay kalunos-lunos ang sinapit. Hindi na makilala ang mga yon dahil halos luray-luray na ang katawan ng mga yon na para bang nilapa ang mga yon ng isang mabangis na halimaw. Walang ibang sinisi ang mga tao kundi si Lagim, ang dambuhalang buhayang pinaniniwalaang naninirahan sa lawa sa gitna ng gubat. Lalong lumakas ang takot at pangamba sa buong baryo. Walang sino man ang nangahas na lumapit sa gubat, lalo na kapag palubog na ang araw. Naging maigpit ang utos ni Kapitan Renato na bawal nang pumasok ang kahit na sino sa gubat. Sa kabila ng lahat ng hindi magagandang nangyayari, ay patuloy pa rin si Amiro sa kanyang pangangaso. Para sa kanya, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang ituloy ang bagay kung saan siya kumikita ng pera. Kailangan nilang mabuhay ni Miguel. Kailangan niyang may maihain sa hapagkainan sa araw-araw. Habang ang lahat ay takot na takot sa gubat, ay si Amiro lamang ang tanging nangahas na magtungo roon. Isang umaga, habang naglalakad si Amiro patungo sa palengke, ay napansin niyang may pagtitipon sa plaza. Lumapit siya upang malaman kung para saan ang pagtitipon na yon, at nakita niya si Kapitan Renato na nakatayo sa unahan at nagsasalita. Nanatili muna siya roon upang pakinggan ang sinasabi ng kanilang kapitan.
Kailangan natin mag-ingat lahat. Hindi na lang sa gubat nananatili si Lagim. Mukhang pati mismo sa baryo natin ay umaatake na siya. Ilang buhay na ang nawala. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya napapatay. Nagpalakpakan ang mga tao. Ramdam ni Amiro na umasa at naniwala ang lahat sa sinabi ng kanilang kapitan. May ilan pang sumigaw ng pagsang-ayon, habang ang iba naman ay may takot sa kanilang mga muka. Tumalikod na si Amiro at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit sa kabila ng sigaw ng mga tao at ang pangako ni Kapitan Renato, ay may bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan, ngunit parang may ibang dahilan si Kapitan Renato sa pagnanais nito na mapatay si Lagim. Kinagabihan, habang abala si Amiro sa paghahanda ng kanyang mga gamit para sa kanyang pangangaso, ay narinig niya ang pagsigaw ni Miguel. Bigla na lang itong nagising sa mahimbing nitong pagtulog. Lumingon siya at nakita niyang namumutla at nanginginig ang kanyang kapatid. Lumapit siya rito at marahang tinapik ang balikat ng kapatid. Miguel, nanaginip ka na naman ba ng masama? Ayos ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Miguel. Basang-basa ang noo nito sa pawis at parang hindi nito kayang ipaliwanag ang nakita nito sa kanyang panaginip. Miguel, kung ano man ang napanaginipan mo, panaginip lang yun. Hindi yun mangyayari. Nagtaka si Amiro nang mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kanyang braso at tinignan siya nito ng malalim. Kuya, mangangaso ka ba ngayong gabi? Oh, bakit mo na itanong? Kuya, wag kang umalis. Napanaginipan ko na hinahabol ka ng halimaw sa gubat at pinatay ka niya. Miguel, tulad ng sinabi ko sa iyo, panaginip lang yon. Ang panaginip ay kabaligtaran ng mangyayari sa totoong buhay. Kuya, hindi kaya ang halimaw sa panaginip ko ay si Lagim? Hindi kaya siya ang papatay sa'yo? Napakurap si Amiro. Alam niyang marami nang naging biktima ang sinasabing dambuhalang buhaya. Pero sa loob ng maraming taon, ni anino nito ay hindi pa niya nakita. Huwag kang mag-alala, Miguel. Hindi naman ako nagtutungo sa lawa kung saan sinasabing nakatira si Lagim eh. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi pa ako mamamatay. Kahit alam ni Amiro na hindi nawala ang kaba at takot ni Miguel sa mga sinabi niya, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paghahanda. Sa kabila ng pagpigil ni Miguel, ay umalis pa rin siya upang mangaso. Agad na nagtungo si Miguel sa lugar sa gubat na paborito niyang paghulihan ng mga ligaw na hayop. Umaambon ng gabing yon, pero hindi yun naging hadlang sa kagustuhan niyang makahuli ng hayop na maibibenta niya sa palengke. Mahigpit niyang hawak ang kanyang pana at palaso habang dahan-dahang naglalakad. Ilang sandali pa ay may narinig siyang mahihinang kaluskos sa kanyang kaliwa. Huminto siya at sinundan ang tunog ng ingay. Sa pagitan ng mga puno, nakita niya ang isang napakalaking baboy ramo na may mahahabang pangil at makapal na balahibo. Marahan siyang yumuko at iniangat ang kanyang pana. Itinutok niya sa baboy ramo ang palaso. Laking gulat naman ni Amiro nang mula sa kanyang harapan ay sumulpot ang isang nilalang na may matutulis na kuko at ngipin. Ang mga mata nito ay pulang-pula na parang bola ng apoy. Nang hilakbot si Amiro ng kanyang napagtanto na isang aswang ang nasa kanyang harapan. Biglang sumugod ang aswang at mabilis siya nitong kinalmot sa kanyang braso. Napangiwi siya ng dahil sa sakit. Kasabay ng pagdaloy ng dugo sa sugat na nilikha ng matutulis na kuko ng aswang. Mabilis na tumakbo si Amiro palayo. Hindi niya na naisip kung saan siya patungo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makalayo sa aswang na patuloy na humahabol sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Ngunit sa pagmamadali niya ay nadulas siya sa isang ugat at bumagsak siya ng malakas sa lupa. Agad niyang sinubukang bumangon.
Ngunit nakita niyang papalapit na ang aswang. Bakas sa mukha ng aswang ang labis na gutom. Wag! Huwag maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Inakala ni Amiro na yun na ang kanyang katapusan. Napapikit siya at hinintay ang maras na pag-atake ng aswang sa kanya. Ngunit isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa gubat. Kasabay noon ay ang biglang pagsigaw ng aswang. Pagmulat ni Amiro, nakita niyang may isang dambuhalang buhaya na lumabas mula sa masukal na bahagi ng gubat. Sa isang iglap, sinunggaban nito ang aswang gamit ang malaki at malakas nitong bibig. Narinig niya ang nakakakilabot na pagkadurog ng laman at buto ng aswang. Sa loob lamang ng ilang segundo ay tinapos ng buhaya ang buhay ng aswang. Walang naging laban ng aswang sa matatalas at malalaking pangil ng buhaya. Napatitig si Amiro sa dambuhalang buhaya habang nanginginig siya sa takot. Sigurado siya na ang buhayang yun ay walang iba kundi si Lagim. Maraang lumapit kay Amiro ang buhaya. Hindi siya makagalaw habang ang matalim na mga mata nito ay nakatuon sa kanya at ang napakalaking nguso nito ay halos dumikit na sa kanyang mga paa. Wag! Maawa ka! Huwag mo akong patayin! May kapatid ako naghihintay sa akin sa bahay! Maawa ka sa akin! Hindi alam ni Amiro kung bakit niya kinausap ang buhaya kahit alam niyang hindi naman siya nito maiintindihan. Ngunit nagtaka si Amiro nang unti-unting umatras si Lagim. Matiim muna itong tumingin kay Amiro bago ito tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Naiwan si Amiro na hindi makapaniwala sa nangyari. Nanatili siyang nakatulala kahit ilang minuto nang wala sa paningin niya si Lagim. Nagtataka siya kung bakit hindi siya sinaktan o pinatay ni Lagim gaya ng sinasabi ng mga tao tungkol dito, lalo na ni Kapitan Renato. Nang may masmasan si Amiro, ay napatingin siya sa katawan ng patay na aswang na nakahandusay sa lupa. May malalalim itong sugat mula sa matatalas na ngipin ng buhaya. Ang malalaking mata nito ay nanlilisik pa rin, ngunit wala ng buhay. Nang sandaling yon, ay isang bagay ang napagtanto ni Amiro. Malaki ang posibilidad na mga aswang ang tunay na pumapatay ng mga tao sa lugar nila at hindi si Lagim. Doon niya napatunayan ang isang bagay na bumangon sa kanyang isip. Mga aswang ang salarin. Mabilis na tumayo si Amiro. Naisip niyang kailangan niyang ipaalam yun sa lahat. Tumakbo siya palabas ng gubat. Ngunit sa kanyang pagtakbo ay bumangga siya sa isang matigas na katawan ng tao. Napaatras siya at nang tumingin siya sa kanyang harapan ay naroon si Kapitan Renato na may kasamang 3 tanod. Amiro! Ano na namang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na bawal na magpunta ang kahit na sino dito sa gubat? Napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig. Kapitan, sandali lang, Kapitan. Makinig kayo. Hindi si Lagim ang pumapatay sa mga tao. At ano na naman ang pinagsasabi mong kalokohan na? Mga aswang, Kapitan. Mga aswang ang pumapatay sa mga tao sa lugar natin. Hindi si Lagim ang dapat nating katakutan, kundi mga aswang. Amiro, katang-isip lang ang mga aswang. Si Lagim ang mamamatay tao. Hindi ang mga aswang na sinasabi mo. Patutunayan ko po sa inyo na nagsasabi ako ng totoo. Sumama po kayo sa akin. Hindi na hinintay ni Amiro ang sagot ni Kapitan Renato. Tumakbo siya pabalik sa direksyon kung saan naroon ang bangkay ng aswang. Nang makarating si Amiro sa lugar kung saan pinatay ni Lagim ang aswang, ay habol niya ang kanyang paghinga. Huminto siya at inilibot niya ang tingin sa paligid. Nanlamig siya nang mapagtantong wala na roon ang katawan ng aswang. Napaatras siya nang dumating na sina Kapitan Renato at ang mga tanod nito. O ano? Nasaan yung sinasabi mong aswang, Amiro? Nasaan na? Di maaari. Nandito lang yung kanina eh.
Sigurado ako, Kapitan, nandito lang yun. Kung nandito, bakit wala kami nakikita? Dumagundong ang dibdib ni Amiro. Hindi niya alam kung paanong biglang nawala ang katawan doon ng aswang. Magsabi ka nga, Amiro. Nagsasabi ka ba ng totoo, ha? Oo, Kapitan. Hindi ko ugali magsinungaling. Isa pa, wala akong dahilan para magsinungaling sa inyo. Lumapit si Amiro kay Kapitan Renato at ipinakita niya rito ang sugat niya sa braso. O ito! Ito, tignan nyo! Kalmot to ng aswang! Mukhang hindi naman kalmot yan eh. Baka sumabit ka lang sa sanga. Sinungaling ka pala talaga, Amiro. Napatiim ng bagang si Amiro. Hindi niya kayang tanggapin na nasabihan siyang sinungaling ng kanilang kapitan dahil hindi siya ganong klaseng tao. Kapitan, kalmot po talaga to ng aswang. Inatake po ako ng aswang. Muntik na nga po ako mamatay. Pero bago ako mapatay ng aswang, ay biglang dumating si Lagim. Ano ka mo? Si Lagim? Yung buhaya? Nakita mo siya? Opo, pinatay niya yung aswang. Iniligtas niya po ako. Kung nakita mo si Lagim, sigurado kung patay ka na dapat ngayon. Lahat ng taong nakakaharap ng halimaw na yon ay pinapatay niya. Huwag mo nga kami pinaglololoko, Amiro. Yun nga din po ang pinagtataka ko, Kapitan eh. Ang aswang lang po ang pinatay ni Lagim. Hindi niya ako ginalaw o sinaktan. Guni-guni mo lang yan, Amiro. Ano bang tinira mo, ha? Hindi, Kapitan. Baka hindi talaga si Lagim ang pumapatay sa mga tao sa lugar na to. Ang mga aswang. Ang mga aswang ang pumapatay sa kanila. Maniwala po kay sa akin. Hindi agad nagsalita si Kapitan Renato. Humakbang ito papalapit kay Amiro at matiim siyang tinignan. Amiro, umamin ka nga sa akin. Gumagamit ka ba ng droga? Kapitan, hindi ako gumagamit ng kahit na anong ipinagbabawal na gamot. Alam kong walang mabuting maidudulot yun sa akin. Kaya bakit ako gagamit nun? Bakit ko magsalita kay para kang bangag? Aswang? Iniligtas ka ni Lagim? Aba, ano bang pinagsasasabi mo? Totoo po ang sinasabi ko, Kapitan. Hindi si Lagim ang pumapatay sa mga tao sa lugar natin. Kalokohan! Si Lagim ang may gawa ng lahat ng patayan dito sa lugar natin. At kung totoong nakita mo siya, dapat patay ka na talaga ngayon. Huwag mo kami pinaglololoko. Maniwala naman kayo sa akin, Kapitan. Hindi po ako nagsisinungaling. Okay, tama na yan, Amiro. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. O kaya kumain ka at baka gutom lang yan. Kaya kung ano-ano nakikita mo. Tabi nang umuwi ka na eh. Gusto mo bang ikulong ka namin sa barangay, ha? Natahimik si Amiro. Natakot siya na baka totohanin ni Kapitan Renato ang huli nitong sinabi. At isa pa, Amiro, kapag ipinagkalat mo ang kasinungalingan yan sa mga tao, palalayasin kita at ang kapatid mo dito sa baryo. Ayokong dagdagan mo pa ang takot ng mga tao, Amiro. Nagkakaintindihan ba tayo? Napalunok si Amiro at napilitan siyang tumango. Wala siyang nagawa kundi maglakad palabas ng gubat. Kesa naman, makulong pa siya. Tahimik na naglalakad si Amiro pauwi. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng nangyari sa gubat ng gabing yun. Napabuntong hininga siya habang papalapit siya sa bahay nila. Nang nasa harap na siya ng pinto, ay marahan siyang kumatok. Agad namang bumukas ang pinto at bumungad ang kanyang nakababatang kapatid na si Miguel. Kuya, ang aga mong umuwi ah. Bakit? Anong nangyari? Sandali. Bakit may sugat ka sa braso, kuya? Ano nangyari sa'yo? Wala ito, Miguel. Sumabit lang sa matulis sa sanga. Sigurado ka ba, kuya? Oo. Wala rin ako ng huling hayop sa gubat kaya umuwi na lang ako. Halika sa loob, kuya. Linisin natin yung sugat mo at baka may impeksyon pa yan eh. Pumasok na si Amiro sa loob ng bahay habang pilit niyang itinatago ang kaba na kanyang nararamdaman. Mas pinili na lang niyang magsinungaling kay Miguel kahit hindi niya yun gawain para lang hindi ito mag-alala sa kanya.
Kinaumagahan, matapos umalis ni Miguel upang pumasok sa eskwela, ay hindi pa rin mapakali si Amiro. Patuloy siyang binabagabag ng nangyari kagabi sa gubat. Sa kabila ng takot at pangamba, nagpasya siyang bumalik sa lugar kung saan pinatay ng buhaya ang aswang. Kailangan niyang makatiyak na hindi lang yun bunga ng kanyang imahinasyon. Pagdating doon ni Amiro, ay agad niyang napansin ang bakas ng natuyong dugo sa lupa at sa mga damo. Doon niya napagtanto na totoo ang lahat ng nangyari doon nung nakaraang gabi. Ang hindi lang niya talaga maipaliwanag ay kung bakit hindi man lang siya pinaniwalaan ni Kapitan Renato. Mas lalo tuloy tumindi ang duda niya sa kanilang kapitan. Simula ng araw na yon, ay nagkaroon na ng matinding takot si Amiro sa mga aswang na maaaring nagtatago lamang sa gubat. Tuwing iniisip niyang babalik siya sa gubat upang mangaso, ay naaalala niya ang matatalim na kuko ng aswang na dumapo sa kanyang braso at ang nakakatakot nitong anyo. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring tumigil sa kanyang pangangaso. Kung hindi siya mangangaso at walang mahuhuling hayop, ay wala siyang maibibenta sa bayan at wala silang kakainin ni Miguel. Dahil sa takot, sinubukan niyang mangaso sa umaga dahil alam niyang hindi umaatake ang mga aswang tuwing umaga. Ngunit naging mas mahirap ang pangangaso niya sa ganong oras dahil mas mailap ang mga hayop dahil madali siyang nakikita ng mga yon. Kaya nagdesisyon siya na kailangan niyang bumalik sa pangangaso tuwing gabi dahil kung hindi, ay magugutom silang magkapatid. Isang gabi, tahimik na kumakain sina Amiro at Miguel. Tanging ang tunog ng kutsara at pinggan ang pumupuno sa maliit nilang tahanan. Ngunit hindi nagtagal, ay binali ni Miguel ang katahimikan. Kuya, bakit hindi na kita nakikitang umaalis sa gabi para mangaso? Nagpapahinga lang ako, Miguel. Babalik din ako sa pangangaso pag gumaling na tong sugat ko sa braso. Ang akala ko po kasi, huminto ka na dahil natatakot ka po kay Lagim. Hindi sumagot si Amiro, pero sa isip niya, alam niyang hindi si Lagim ang dapat niyang katakutan. Ang tunay na banta sa kanilang lugar ay ang mga aswang. Sigurado siya na ang mga yun ang pumapatay sa mga tao sa kanilang baryo at hindi ang dambuhalang buhaya na si Lagim. At sa sandaling yon, isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya para makapangaso ulit siya sa gabi. Pagsapit ng hapon, ay tahimik na naglakad si Amiro patungo sa bahay ni Lolo Waldo, ang kilalang albularyo at antingero sa kanilang baryo. Kilala ito sa paggawa ng mga agimat at paggamot sa mga sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Huminto si Amiro sa tapat ng bahay ni Lolo Waldo na isang lumang kubo na napapaligiran ng matataas na halaman at mga boteng nakasabit sa paligid. May kakaibang amoy ng insenso at tuyong dahon na sumalubong sa ilong ni Amiro. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Lolo Waldo? Tao po! Lolo Waldo! Si Amiro po ito! Abay, pumasok ka, Amiro. Bukas yan. Pasok. Dahan-dahang itinulak ni Amiro ang pinto at saka siya pumasok. Sa loob, nakita niya ang matanda na nakaupo sa isang lumang upuan habang may hawak na kahoy na baston. Merong mga bote ng langis, pinatuyong ugat at iba't ibang uri ng anting-anting na nakasabit sa dingding. Tinignan siya ni Lolo Waldo mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri siya nito. Ano sadya mo rito, Amiro? May itatanong lang po sana ako sa inyo, Lolo Waldo. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sige na. Sabihin mo na kagad sa akin dahil ako albularyo at hindi ako manghuhula. Lolo Waldo, meron po ba kayong agimat na pangontra po sa aswang? Napataas ang kilay ng matanda at umayos ito ng pagkakaupo. Meron. Pero, saan mo naman gagamitin? Malamang po pangontra po sa aswang. Abat pilosopo ka.
Bakit kailangan mo ng ganong klaseng agimat? Sabihin mo sa akin ang totoo. Lolo Waldo, dahil may aswang po rito sa baryo natin. Sandaling natigilan si Lolo Waldo. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Ito mo naman nasabi yan. Dahil nakita ko po mismo, Lolo Waldo, nakita po mismo ng dalawang mga mata ko. Nakita ko po ang aswang sa gubat. Nangyari po yun isang gabi. Habang nangangaso po ako sa gubat. Bigla po niya akong inatake. Muntik na po ako mamatay. Pero mabuti na lang po. Bigla pong dumating si Lagim. Ano ka mo? Si Lagim? Yun na buhalang buhaya. Opo. Pero ang ipinagtataka ko po, hindi man lang ako sinaktan ni Lagim. Ang aswang lang po ang pinatay niya. Iniligtas po ako ni Lagim, Lolo Waldo. Tataka naman yata yung kwento mo, Amiro. Hindi ba ang sinasabi ng karamihan dito ay si Lagim ang pumapatay sa mga tao? Yan nga rin po ang iniisip ko, Lolo Waldo eh. Maling paratang po ang ibinabato nila kay Lagim. Hindi siya ang tunay na pumapatay sa mga tao rito, kundi ang mga aswang na nasa gubat. Maraming taon na ako nabubuhay sa baryong ito, Amiro. Pero kahit isang beses, ay wala pa ako nabalita ang may aswang dito. Pero totoo pong may aswang dito, Lolo. Kung hindi po ako nakatakas, baka ako na po ang sulot na naging biktima ng aswang sa gubat. Kaya po ako narito sa inyo. Dahil gusto kong ipagpatuloy ang pangangaso ko. Pero ayokong gawin yun ng walang panangga. Kaya sana po bigyan niyo po ako ng agimat laban sa mga aswang. Muling tumahimik si Lolo Waldo. Maya-maya pa ay huminga to ng malalim. Tumayo ito at naglakad papunta sa isang kahon na nasa sulok ng kubo. Binuksan nito ang kahon at kinuha ang isang maliit na bote na may lamang langis at pira-pirasong ugat. Inabot nito yon kay Amiro. Amiro, ito lang ang maibibigay ko sa'yo. Ano po ito, Lolo Waldo? Kapag kumulo ang langis sa loob ng bote na ito, ibig sabihin lang, may aswang na malapit sa'yo. Magandang meron ka nito para alam mo kung may aswang sa paligid. Mas makapaghahanda ka na lumaban o kaya ay tumakbo. Pero Lolo Waldo, wala po ba kayong mas malakas na agimat? Yung magiging malakas po ako para malabanan ko po mga aswang. Kung gusto mong lumaban sa mga aswang, hindi sapat ang agimat. Kailangan mo rin ng tapang. Pero ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Wala nang nagawa si Amiro, kundi ang tanggapin ang maliit na bote na yon. Hindi niya na yon tinanggihan dahil baka bawiin pa yon ni Lolo Waldo. Maraming salamat po, Lolo Waldo. Tandaan mo ito, Amiro. Hindi pa ako kumbinsido sa kwento mo. Hanggat hindi ako mismo ang nakakakita sa mga aswang na sinasabi mo, ay hindi ako maniniwala. Malakas po ang pakiramdam ko na malalaman niyo rin po ang katotohanan. Matapos yon, ay nagpaalam na si Amiro kay Lolo Waldo. Umalis siya sa bahay ni Lolo Waldo na dala ang maliit na bote na ibinigay nito sa kanya. Kinagabihan, lumabas ng kanilang bahay si Amiro, dala ang kanyang pana, mga palaso at ang maliit na boteng ibinigay ni Lolo Waldo. Hawak niya yon ng mahigpit. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya sa muling pagpunta sa gubat, ay tumuloy pa rin siya dahil kailangan niyang kumita ng pera. Habang naglalakad siya papasok sa masukal na kagubatan, ay pinakiramdaman niya ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita niya ang dinadaanan niya. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Amiro sa bote na nasa kanyang kamay. Alam niyang kapag kumulo ang langis na nasa bote, ay nangangahulugan na may aswang sa paligid o malapit sa kanya. Sa paglalakad ni Amiro, ay bigla siyang napahinto nang may narinig siyang mga yabag sa kanyang unahan. Agad siyang yumuko at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang ilang lalaking tumatakbo sa gitna ng gubat. Agad niyang nakilala ang isa sa mga yon. Walang iba kundi si Kapitan Renato. Halatang may hinahabol ang mga yon. Nagpasya siyang sundan sina Kapitan Renato
upang malaman kung ano o sino ang hinahabol ng mga yon. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay nakita ni Amiro ang isang malaking nilalang na tumatakbo sa pagitan ng mga puno. Napalunok siya nang mapagtanto niyang si Lagim ang hinahabol ni na Kapitan Renato. Kinabahan siya nang lumiit na ang distansya ni Lagim sa mga humahabol dito. Hanggang sa isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Napapikit si Amiro at nanginig ang buo niyang katawan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niyang tumakbo si Lagim patungo sa lawa. Ngunit hindi pa rin ito tinigilan ni na Kapitan Renato. Patuloy na pinapuputokan ng baril ng mga ito si Lagim. Matagumpay na nakarating si Lagim sa lawa at mabilis itong sumisid doon. Tumayo si na Kapitan Renato sa gilid ng lawa at walang tigil na nagpaputok sa tubig. Kinabahan at natakot si Amiro na baka mapatay si Lagim dahil alam niyang hindi si Lagim ang pumapatay ng mga tao sa kanilang baryo. Hindi ito ang tunay na halimaw na dapat na pinapatay. Mariing na ikuyom ni Amiro ang kanyang mga kamay. Patuloy pa rin sa pagpapaputok ng baril si na Kapitan Renato sa lawa. Sa pagkakataon na yon, naisip ni Amiro na hindi lang siya dapat manood. Kailangan may gawin siya upang mailigtas si Lagim. Mabilis na tumakbo si Amiro palayo sa lawa. Huminto siya at nagtago sa likod ng isang makapal na halaman. Huminga siya ng malalim at saka umangil ng malakas na parabang isa siyang mabangis na hayop. Nakita niyang huminto si na Kapitan Renato sa pagbaril sa lawa. Luminga ang mga ito sa paligid habang inaalam kung saan nanggagaling ang pag-angil na yon. Itinutok din ng mga yon ang hawak na baril sa iba't ibang direksyon. Napangiti si Amiro nang makita niyang umalis si na Kapitan Renato sa tabi ng lawa upang hanapin ang pinagmumulan ng pag-angil. Nang mawala na ang mga yon, ay agad na lumapit si Amiro sa gilid ng lawa. Bahagya siyang yumukod habang pilit na hinahanap si Lagim sa malabong tubig. Lagim? Lagim? Lagim, nandito ako para tulungan ka! Lagim, magpakita ka sa akin! Hindi kita sasaktan, Lagim! Kakampi mo ko! Mula sa tubig ng lawa ay unti-unting lumutang ang malaking ulo ni Lagim at nagtagpo ang kanilang mga mata. Kahit nanginginig ang tuhod ni Amiro dahil sa takot, ay hindi siya umatras. Nakita niyang hindi galit ang tingin ng buhaya sa kanya. Bagkus ay parang nauunawaan nito ang sinasabi niya. Lagim, alam kong hindi ikaw ang pumapatay sa mga tao. Tutulungan kita. Sumunod ka sa akin, Lagim. Tahimik na umahon si Lagim mula sa lawa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Amiro ang tama ng bala sa likod nito. Napalunok siya nang mapagtantong mas malaki si Lagim sa malapitan, pero pinilit niyang hindi makaramdam ng takot. Halika, Lagim. Kailangan nating lumayo sa lugar na to. Sigurado ako na babalikan ka dito nila, Kapitan. Tahimik na sumunod si Lagim kay Amiro. Hindi ito gumawa ng ingay at hindi rin nagpakita ng kahit na anong agresibong pagkilos. Para bang napakalaki agad ng tiwala nito sa kanya. Sa hindi kalayuan, nakakita si Amiro ng isang mababaw na hukay sa lupa na napapaligiran ng mga tuyong dahon at sanga. Lagim, sa hukay na yan ka magtatago, ha? Sige na, pumunta ka na dyan. Tumitig sa kanya si Lagim na tila nauunawaan talaga nito ang mga salitang binibitiwan niya. Ilang saglit lang ay unti-unting lumapit si Lagim sa hukay at nanatili ito roon. Napasinghap si Amiro at hindi siya makapaniwala na nauunawaan nga siya ng buwaya. Agad na tinabunan ni Amiro si Lagim ng mga tuyong dahon at sanga. Siniguro niyang hindi ito makikita ng ibang tao. Matapos niyang matabunan si Lagim, ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Lagim, kahit anong mangyari, ay wag na wag kang gagalaw o lalabas dyan, ha? Hindi gumalaw si Lagim. Naramdaman ni Amiro na hindi isang mabangis na halimaw si Lagim,
kundi isang nilalang na katulad niya ay nais lang na mabuhay. Matapos yun, ay mabilis na umakyat si Amiro sa punong malapit sa pinagtataguan niya kay Lagim. Makalipas ang ilang sandali, ay dumaan sina Kapitan Renato kasama ang mga tanod nito. Kinabahan siya dahil ilang di pa lamang ang layo ng mga ito kay Lagim. Sige, bumalik tayo sa lawa. Baka naroon pa si Lagim. Kailangan mapatay natin siya ngayong gabi. Mukhang may nanluloko lang sa atin kanina. Humanda siya sa akin kapag nalaman ko kung sino ang umangil na yon. Tara na! Humigpit ang kapit ni Amiro sa sanga. Ramdam niya ang pawis na bumababa sa kanyang sentido. Alam niya na isang maliit na maling galaw lang niya ay sigurado siyang mauhuli siya ni na Kapitan Renato. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang lumayo si na Kapitan Renato. Nang masiguro ni Amiro na wala na ang mga ito, ay dahan-dahan siyang bumaba mula sa puno. Bumalik siya sa hukay kung saan niya itinago si Lagim. Mabilis niyang inalis ang mga tuyong dahon at sanga at nakita niya ang dambuhalang buhaya. Lagim, ako ito. Kaya mo pa ba? Ayos ka lang ba? Bahagyang gumalaw ang buhaya at napansin ni Amiro ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng dugo mula sa tama ng bala sa likod nito. Kailangan alisin natin ang bala sa likod mo. Baka ma-impeksyon ka. Tinignan ni Amiro ng mabuti ang sugat ni Lagim. Nakita niyang hindi gaanong lumubog ang bala dahil matigas ang balat ng buhaya. Kaya ko to. Lagim, tatanggalin ko na. Saglit lang to. Ipinasok niya ang isa niyang daliri sa sugat ni Lagim at sinubukang kunin ang nakabaon na bala. Ngunit biglang pumalag si Lagim at sumipa ang malalaking paa nito sa lupa. Lagim, tiisin mo lang. Kailangan nating alisin to. Tumigil si Lagim sa paggalaw. Huminga ng malalim si Amiro at muli niyang pinasok ang kanyang daliri sa sugat ni Lagim. Pinilit niyang alisin ang bala na nakabaon doon. Alam niyang nasasaktan si Lagim, pero mas nanaig ang kagustuhan niyang tulungan ang buhaya. Hanggang sa matagumpay niyang naalis ang bala, napangiti ng malaki si Amiro at nagpasalamat siya sa Diyos. Nanlaki naman ang mga mata ni Amiro nang biglang humarap si Lagim sa kanya. Marahan itong ibinuka ang napakalaking bibig nito. Kitang-kita ni Amiro ang malalaking pangil ni Lagim. Lagim, anong gagawin mo? Kakainin mo ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Amiro. Akala niya ay kakagatin siya nito. Pero napansin niyang nakabukas lang ang bibig nito at hindi gumagalaw. Sa loob ng bibig ni Lagim ay napansin niya ang isa sa mga pangil nito na pinakamalaki sa lahat na bahagyang kumikislap. Tila may sarili yung liwanag. Hindi alam ni Amiro, pero tila may binubulong si Lagim sa kanya. Sinasabi nito sa kanya na kunin niya ang pangil nito na nagliliwanag. Nanginginig ang mga kamay ni Amiro habang dahan-dahan niyang inaabot ang pangil na yon. Nagulat siya nang madali niya yung natanggal na para bang kusa yung bumigay ng hawakan niya. Nang makuha na ni Amiro ang isang pangil ni Lagim, ay biglang tumirik ang kanyang mga mata. Isang malakas na enerhiya ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Nanginig ang buo niyang katawan at naramdaman niya ang kakaibang lakas na lumukob sa kanyang pagkatao. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Umaga na nang bumalik ang ulirat ni Amiro. Napansin niyang nasa loob siya ng kanilang bahay habang nakahiga sa papag na tulugan nila ni Miguel. Saglit siyang natigilan upang mag-isip. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan at naisip niya na panaginip lamang ang nangyari kagabi. Maya-maya pa ay may naramdaman siyang isang bagay na nasa loob ng nakakuyom niyang kamay. Marahan at kinakabahan niyang binuksan ang kanyang kamay at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya roon ang pangil ni Lagim. Hindi yun isang panaginip.
Totoo yung nangyari. Mabilis na bumangon mula si Amiro sa papag at lumabas siya ng kwarto. Sa maliit nilang sala, nakita niyang abala si Miguel sa pagwawalis. Nang makita siya nito, ay nagpakawala ito ng matamis na ngiti. Kuya, buti naman gising ka na. Nauna na pala akong kumain kasi gutom na ako eh. Pero ipinagtira naman kita ng pagkain, kuya. Umupo si Amiro sa bangko habang pilit na inaalala kung paano siya nakauwi kagabi. Gusto niyang itanong kay Miguel kung may nakita itong kakaiba, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Bakit hindi ka pumasok ngayon, Miguel? Ano ka ba, kuya? Sabado ngayon. Wala akong pasok. Ganun ba? Oo nga pala, no? Sabado nga pala ngayon. Alam mo ba kung anong oras ako nakauwi kagabi? Hindi ko alam, kuya eh. Nagising na lang ako kaninang umaga na nasa tabi na kita. Nagtataka nga ako kung paano ka nakapasok kagabi, kuya eh. Hindi ko natatandaan na kumatok ka. Ano siguro? Baka nakalimutan mong ikandado ang pinto. Pagdating ko kasi, hindi nakalakang pinto kaya hindi na ako kumatok. Siguro nga. O sige, kuya. Maglilinis lang ako ha. Kumain ka na at baka gutom ka na rin. Hindi na nagsalita si Amiro at nagtungo na siya sa hapagkainan. Pagkaupo niya ay binuksan niya ang kanyang kamay at tinitigan niya ang pangil ni Lagim na nasa kanyang palad. Hindi niya maintindihan pero tila may kakaibang enerhiya na inilalabas ang bagay na yon na patuloy na dumadaloy sa buo niyang katawan. Sa mga sumunod na araw ay hindi mapakali si Amiro. Paulit-ulit niyang tinitignan ang pangil ni Lagim. Iniikot niya yon sa kanyang mga daliri at pinagmamasdan kung may kakaibang katangian yon. Hindi niya maintindihan kung bakit yon ibinigay sa kanya ng dambuhalang buhaya. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalong lumalalim ang pag-iisip ni Amiro. Hindi siya makatulog ng maayos dahil alam niyang may bahagi ng sarili niyang gustong tuklasin ang lihim ng pangil ng buhaya. Hanggang naisip niya si Lolo Waldo. Nagkaroon siya ng hinala na ang matandang albularyo ang nag-iisang taong maaaring makasagot sa kanyang mga tanong. Isang umaga, maagang tumungo si Amiro sa bahay ni Lolo Waldo. May bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit mas nagibabaw ang kanyang pagnanais na malaman ang lihim ng pangil na nasa kanyang pangangalaga. Pagdating niya sa bahay ni Lolo Waldo, ay agad siyang kumatok. Hindi naman nagtagal, ay bumukas din ang pinto at bumungad sa kanya si Lolo Waldo. Ikaw na naman! Kung hihingi ka na naman ng agimat, ay umuwi ka na lang. Wala akong ibibigay sa'yo, Amiro. Teka, hindi po. Hindi po ako pumunta rito para manghingi ng agimat. Lolo Waldo, meron lang po sana akong nais na itanong sa inyo. Maaari po ba akong pumasok? Sandaling nag-isip si Lolo Waldo. Sa huli, ay nilawakan nito ang pagkakabukas ng pinto at hinayaan siyang makapasok. Magkaharap silang umupo sa kawayang sahig. Nang tanungin ni Amiro si Lolo Waldo kung ano ang pakay niya, ay marahan niyang ibinuka ang kanyang palad upang ipakita sa matanda ang pangil ni Lagim. Napasinghap si Lolo Waldo at nanlaki ang mga mata nito nang makita nito ang nasa palad ni Amiro. Agad nitong kinuha ang pangil ng buhaya at masusi yung pinagmasdan. Bakas sa mukha nito ang pagkamanga at tila hindi ito makapaniwala. Saan mo nakuha ito, Amiro? Lolo Waldo, ibinigay po sa akin yan ni Lagim. Ano ka mo? Ibinigay ito sa'yo ng buhayang nasa gubat. Pero paano? Sa tingin ko po kapalit po yan ang pagliligtas ko sa kanya. Papatayin sana siya ni Kapitan Renato, pero itinago ko po siya. Napabuntong hininga si Lolo Waldo at muling tinignan ang pangil ng buhaya. Matapos yon, ay ibinalik na nito yon kay Amiro. Mapalad ka. Napakapalad mo, Amiro.
Napakaraming tao ang namamatay sa pagtatangkang makuha ang mutya ng pangil ng buhaya. Ngunit ikaw, ibinigay ito ng kusa sa iyo ng buhaya. Ano po bang ibig niyong sabihin? Tsaka, ano po ba talaga itong sinasabi niyong pangil ng buhaya? Hindi sumagot si Lolo Waldo. Sa halip, tumayo ito at nagtungo sa isang lumang aparador. May kinuha ito roon na isang lumang photo album. Muli itong umupo sa harapan ni Amiro at binuklat ang photo album. Maya-maya pa ay huminto ito sa pagbuklat at napansin niya ang mapait na ngiti nito. Itinuro ni Lolo Waldo ang litrato ng isang matandang lalaki. Atay ko ang lalaking ito. Pero napansin mo ba ang isa niyang kamay? Doon lang napansin ni Amiro na putol ang kanang kamay ng lalaki sa larawan. Bakit po naputol ang kamay niya, Lolo Waldo? Nung kabataan kasi niya, sinubukan niya kumuha ng mutya ng pangil ng buhaya. Pinaniniwalaan niya noon na ang pagkakaroon ng mutyang yon ay magbibigay sa kanya ng hindi matatawarang lakas at proteksyon. Nang subukan niyang bunutin ng isang pangil mula sa isang buhaya, ay kinagat ng buhaya ang kamay niya. Isang mabilis na kagat ang ginawa ng buhaya at tuluyang naputol ang kanyang kamay. Maswerte na lang siya at nabuhay pa rin siya. May mga kakilala rin ako na sinubukan yon, pero karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik ng buhay. Ibig sabihin po ba may kapangyarihan po ang pangil na to? Hindi lang basta isang kapangyarihan, Amiro. Ang may hawak ng mutyang yan ay magkakaroon ng kakaibang lakas. Isang lakas na maihahalin tulad sa isang buhaya. Matibay at malakas na pangangatawan. May liksi sa tubig at sa lupa. Pero higit sa lahat, protektado ka nito. Basta dala mo ang mutyang yan, hindi ka basta-basta masusugatan at kaya mong labanan ng kahit na anong kasamaan. Napalunok si Amiro. Hindi niya inasahan na ganun kahalaga ang bagay na ibinigay sa kanya ni Lagim. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Lolo Waldo. Gaya na sinabi ko sa iyo, Amiro, hindi madaling makuha ang mutyang yan. Kung nabunot mo yan ng ganun kadali lang, ibig sabihin ay malaki ang tiwala ni Lagim sa iyo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nais ko nang maniwala sa sinasabi mong hindi si Lagim ang pumapatay sa mga tao dito sa ating lugar. Baka naisip ni Lagim na kailangan ng may lumaban sa totoong kasamaan na meron dito sa lugar natin. Muling napasinghap si Amiro. Matagal na niyang pinaniniwalaan na hindi si Lagim ang tunay na salarin. Ngunit walang naniniwala sa kanya. Ngayong may mutya na siya, mas lalong lumalim ang kanyang pagdududa na may mas malalim pang dahilan kung bakit ibinigay yun sa kanya ng mahiwagang buhaya. Pero Lolo, may ideya po ba kayo kung bakit niya po ito binigay sa akin? Tanging ikaw lamang ang makakatuklas ng sagot sa tanong mong yan, Amiro. Natahimik si Amiro at pinilit niyang inisip kung ano nga ba talaga ang dahilan ni Lagim kung bakit nito ipinagkatiwala sa kanya ang ganoong klase ng mutya. Alam niya na hindi lamang simpleng pasasalamat yun kung bakit nito yun ibinigay sa kanya. Malakas ang pakiramdam niya na meron pang mas malalim na dahilan na kailangan niyang matuklasan sa mga susunod na araw. Matapos makipag-usap ni Amiro kay Lolo Waldo, ay nagtungo siya sa gubat. Naisip niyang puntahan si Lagim at baka makakuha siya ng sagot sa kanyang katanungan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad sa gubat, ay narating na niya ang lawa kung saan madalas na makita si Lagim. Lagim! Lagim, nandito ako! Si Amiro to, Lagim! Lagim! Pinakiramdaman ni Amiro ang paligid, lalo na ang lawa, pero nanatiling kalmado ang tubig doon. Lagim, kaibigan! Lagim! Naririnig mo ba ako? Tahimik pa rin ang buong paligid. Hindi pa rin naramdaman ni Amiro ang presensya ng dambuhalang buhaya, hanggang sa nagdesisyon siyang mas lakasan ang kanyang boses.
Lagim! Lagim, kaibigan! Kausapin mo ako! Ako to si Amiro! Ang nagligtas sa'yo! Magpakita ka sa akin, kaibigan! Lagim! Bumilis ang tibok ng puso ni Amiro nang makakita siya ng paggalaw sa tubig. Nagkaroon doon ng malakas na alon at mula roon ay lumitaw si Lagim. Mabilis siyang lumangoy papunta sa kinaroroonan ni Amiro. Huminto ito sa harapan niya at nang ibukas nito ang malaki nitong bunganga ay nagkislapan sa sikat ng araw ang matutulis nitong mga pangil. Malakas na isinarado ni Lagim ang bunganga nito at may tubig na tumalsik sa mukha ni Amiro. Sa pagkakataon na yon ay hindi nakaramdam ng takot si Amiro kay Lagim. Pakiramdam niya ay konektado silang dalawa ng buhaya. Para bang sa pamamagitan ng pagtingin nila sa mga mata ng isa't isa ay nagkakaunawaan na sila. Maraang inilabas ni Amiro mula sa kanyang bulsa ang mutya ng pangil ni Lagim. Napalunok siya bago muling tumingin sa dambuhalang buhaya. Kaibigang Lagim, maraming salamat at nagpakita ka sa akin, ha. Hindi ko pa rin alam kung bakit mo to ibinigay sa akin. Pero gusto kong malaman mo na gagamitin ko ang mutyang ito sa kabutihan. Hindi lang dahil sa alam ko mabuti ka, kundi dahil yun ang nararapat. Nanatiling nakalutang sa tubig si Lagim habang nakatingin kay Amiro. Alam niya na naiintindihan nito ang sinasabi niya. Balang araw, mapapatunayan din natin sa lahat na hindi ikaw ang pumapatay ng mga tao rito, kundi ang mga aswang. Darating ang panahon na hindi ka na nila kakatakutan. Ipinapangako ko yun sa'yo, Lagim. Napatingin si Amiro sa mga mata ni Lagim. Kahit wala itong ekspresyon, ay nararamdaman niya ang kasiyahan ng buhaya sa kanyang sinabi. Napangiti siya. Lumuhod siya at marahan niyang tinapik ang ibabaw ng nguso ni Lagim. At saka ito marahang lumubog sa tubig at lumangoy palayo. Kinabukasan ay maagang nagising si Amiro. Habang naghahanda ng agahan, ay kinuha niya ang pangil ni Lagim sa kanyang bulsa at matiim yung tinignan. Mula nang ibigay yon ni Lagim sa kanya, pakiramdam niya ay may dala yung kakaibang lakas at proteksyon sa kanya. Hanggang isang ideya ang pumasok sa isip ni Amiro. Kumuha siya ng isang matibay na piraso ng itim na tali. Mahigpit niyang pinaikutan ng tali ang pangil at ginawa niya yung palawit. Isinuot niya yon sa kanyang leeg at naisip niya na tama ang kanyang ginawa upang hindi yun mawala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ay nagising na si Miguel at nagsalo na silang magkapatid sa kanilang simpleng agahan. Kuya, ano yung nasa leeg mo? Ah, ito bang kwintas? Napulot ko lang to sa gubat habang nangangaso ko. Kuya, pangil ba yan ng hayop? Oo, parang ganun na nga. Nagandahan ako kaya ginawa kong kwintas. Bagay naman sa akin, di ba? Bagay naman, kuya. Ah, oo nga pala, kuya. Meron po kaming field trip sa susunod na buwan. Pwede po ba akong sumama? Aba, syempre naman. Alam mo, Miguel, hindi ko naranasan ang mga ganyang bagay nung nag-aaral pa ako. Kaya gusto kong ma-experience mo. Salamat, kuya. Magsasabi na po agad ako sa teacher namin na makakasama ako. Ngumiti si Amiro kay Miguel. Nakahinga siya ng maluwag dahil agad na nawala ang usapan nila sa pangil na nakasabit sa leeg niya. Medyo kinabahan siya dahil ang akala niya ay marami pang itatanong ang kanyang kapatid na si Miguel sa suot niyang kwintas. Sa gitna ng mahimbing na pagtulog ni Amiro ng madaling araw na yon, ay bigla siyang nagising. Pakiramdam niya ay may malamig na hanging yumakap sa kanya at isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. Napapikit siya at may narinig siyang lalaking humihingi ng tulong. Hanggang may lumitaw na imahe sa utak niya. Isang lalaki ang mabilis na tumatakbo sa madilim na gubat habang hinahabol ng dalawang aswang. Agad na nagmulat ng mata si Amiro. Maingat siyang bumangon
upang hindi magising ang kapatid niyang si Miguel na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Kinuha niya ang kanyang pana at palaso at lumabas ng bahay. Malaki ang mga hakbang na tinahak niya ang daan papunta sa gubat. Nang makarating siya sa parte ng gubat na nakita niya sa kanyang isip kanina, ay nakita niya ang isang lalaking nakahandusay sa lupa at inaatake ng 2 aswang. Hindi na nagdalawang isip si Amiro. Itinutok niya ang kanyang pana at mabilis na pinakawalan ang isang palaso. Tumama yon sa balikat ng isang aswang, kaya napasigaw ito ng malakas ng dahil sa sakit. Agad na napalingon ang 2 aswang sa kanya habang nagliliyab sa galit ang mga mata ng mga yon. Magkasabay na sumugod ang mga aswang kay Amiro. Sinubukan niyang umatras pero masyadong mabilis ang mga ito. Bago pa siya makailag ay naramdaman na niya ang pagsayad ng mga matutulis na ngipin ng mga ito sa kanyang balat. Ang isa ay kinagat siya sa leeg, habang ang isa naman ay sa kanyang braso. Ngunit nagulat si Amiro nang wala siyang naramdamang sakit. Hindi rin niya naramdamang bumaon ang ngipin ng mga aswang sa balat niya. Maging ang mga aswang ay nagtaka nang alisin ng mga yon ang pagkakakagat kay Amiro. Napangisi si Amiro nang mapagtantong hindi siya tinablan ng kagat ng mga aswang dahil naging kasing tigas ng balat ng buhaya ang balat niya nang dahil sa kanyang mutya. Sa pagkakataon na yon, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa buong katawan ni Amiro. Mabilis niyang sinuntok ang isang aswang sa muka. Sinipa naman niya ang isa sa sikmura. Parehas na tumilapon ang 2. Mabilis niyang itinutok sa isang aswang ang kanyang pana at pinakawalan ang isang palaso. Pero mabilis siyang nakaiwas. Hanggang sa bumalik sa alaala ni Amiro ang ginawang pagtulong noon ni Lagim sa kanya. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ng buhaya. Ubod lakas niyang isinigaw ang pangalan ni Lagim. Hindi nagtagal ay isang nakakabinging dagundong ang pumuno sa buong kagubatan. Bahagyang yumanig ang lupa at sa isang iglap ay dumating si Lagim habang malaking nakabukas ang bibig nito. "Kaibigan Lagim! Dumating ka!" Mabilis na inatake ni Lagim ang isang aswang. Buong lakas nitong kinagat ang ulo ng aswang at sa isang iglap, naihiwalay ni Lagim ang ulo ng aswang sa katawan nito. Ang natitirang aswang naman ay sinubukang atakihin si Lagim, pero mabilis na hinampas ni Lagim ang aswang ng makapal at matigas nitong buntot. Lumipad sa ere ang aswang at sumalpok ito sa isang puno. Sumuka ng dugo ang aswang nang mapasandal ito sa puno. Nakita ni Amiro na yun na ang pagkakataon niya para patayin ang aswang. Itinutok niya rito ang kanyang pana at nagpakawala siya ng 2 magkakasunod na palaso. Tumama ang mga yon sa dibdib ng aswang na agad nitong ikinamatay. Tinignan ni Amiro si Lagim at tumitig din ito sa kanya. Mas lalo niyang naramdaman ang malakas na koneksyon nilang 2. Hindi nagtagal ay umalis na si Lagim. Nilapitan ni Amiro ang lalaking inatake ng mga aswang at nalaman niyang buhay pa ito ng kanya itong pulsuan. Binuhat niya ang lalaking walang malay at dinala sa kubo ni Lolo Waldo upang magamot ang mga sugat nito. Simula noon, hindi na lamang pangangaso ang ginagawa ni Amiro sa gubat. Tuwing sasapit ang dilim, ay umaalis siya sa kanilang bahay habang tangan ang kanyang pana at palaso. Nagpupunta siya sa mas masusukal na bahagi ng kagubatan upang hanapin at lipulin ang mga kampon ng kadiliman na aswang na patuloy na pumapatay ng mga tao sa kanilang bayan. Hindi lang simpleng pagtatanggol ang kanyang layunin dahil nais niyang tuluyang maubos ang mga aswang. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang matuklasan kung saan nagkukuta ang mga aswang upang matapos na ang pananalasa ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa bawat laban ni Amiro ay hindi siya kailanman naging mag-isa. Isang sigaw lamang niya sa pangalan ni Lagim ay agad itong dumarating upang tulungan siya. Sa paglipas ng mga araw, lalong tumibay ang kanilang koneksyon.
Hindi lang bilang magkasangga, kundi bilang dalawang nilalang na may iisang mitiin. Sa tuwing tatapusin nila ang isang laban, hindi lang dugo ng mga aswang ang naiiwan sa lupa, kundi ang pangakong hindi sila titigil hanggat hindi naglalaho ang mga banta ng aswang sa kanilang lugar. Isang tahimik na madaling araw. Nakahiga si Amiro sa likod ni Lagim habang nakalutang ang buhaya sa gitna ng lawa. Ang malamig na simoy ng hangin ay banayad na dumadampi sa kanyang muka at ang liwanag ng bilog na buwan ay kumikislap sa ibabaw ng tubig. Lagim, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng mutya mo. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam na makatulong sa mga tao at lumaban sa mga aswang. Bahagyang gumalaw si Lagim sa ilalim niya. Tila sumang-ayon ito sa kanyang sinabi. Napangiti naman si Amiro at binagmasdan ang langit. Sigurado kung hindi magtatagal, ay mauubos din natin ang mga aswang sa gubat na to. Natigilan si Amiro nang may marinig siyang mahinang kaluskos sa gilid ng lawa. Agad siyang bumangon at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Kapitan Renato na nakatayo sa gilid ng lawa habang nakatingin sa kanila ni Lagim. Sa isang kamay nito ay hawak nito ang isang baril. Kapitan Renato, ano pong ginagawa niyo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Umalis ka riyan, Amiro. Lumayo ka sa buhayang yan. Hindi niyo po kailangan saktan si Lagim, Kapitan. Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Tignan mo, hindi niya ako sinasaktan, mabait po siya. Maniwala po kayo sa akin, Kapitan. Kakampi po natin si Lagim. Anong walang ginawang masama? Nakalimutan mo na bang napakarami ng pinatay ng halimaw na yan? Umiling si Amiro at huminga ng malalim bago muling nagsalita. Hindi po si Lagim ang pumapatay sa mga tao, Kapitan. Ang mga aswang may kagagawa ng lahat ng yon. Ilang beses ko na po nakita na inatake nila ang mga tao. Ilang beses ko na nakalaban ng mga aswang. Kung may dapat kayong tapusin, hindi si Lagim, kundi yung mga aswang. Maniwala naman po kayo sa akin, Kapitan. Nahihibang ka na, Amiro. Ano bang ginawa sa'yo ng buhayang yan? Tignan nyo, Kapitan. Tignan nyo. Kung masama si Lagim, bakit hindi niya ako sinasaktan? Natahimik si Kapitan Renato. Bumaling ang tingin nito kay Lagim. Nagulantang si Amiro nang biglang itinutok nito ang hawak nitong baril kay Lagim. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa'yo. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Kung hindi ka lalayo dyan, mapipilitan ako magpapatok. Huwag mo akong subukan, Amiro! Hindi ako aalis dito, Kapitan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo nauunawaan na hindi si Lagim ang kaaway natin, kundi ang mga aswang. Nagtagpo ang mga mata ni Amiro at Kapitan Renato hanggang sa naging matalim ang tingin ni Kapitan.